humarap sa presscon ang Department of Justice Prosecutor General. Ang tinatawag po nating Prosecutor General, yan yung pinaka-chief ng lahat ng prosecutors or fiscal sa buong Pilipinas. Ang Office of the Prosecutor General, under niya ang lahat ng fiscals or prosecutors, public prosecutors sa buong bansa. Mataas na posisyon yan, Prosecutor General. Sa ngayon, ang Prosecutor General natin ay si Prosgen Fadulion. Yang nakikita nyo dyan, humarap siya sa presscon kanina. Humarap din ang State Council na si State Council Chan. Magaling yung si State Council Chan. Ano ang kanilang sinabi kanina sa presscon? Sinabi nila, wala pa rin naman. Wala pa rin namang nakakarating sa kanila na kopya ng arrest warrant galing sa ICC para kay Bato de la Rosa. Wala pa. Kaya lang, may mga sinabi kanina sa presscon ng DOJ na maganda kaysa mga naunang sinabi ni na Ombudsman Boying at Executive Secretary Lucas Bersamin. At least mas maganda itong mga sinabi ng mga officials ng DOJ. Ewan ko kung bakit nag-presscon sila, siguro kinukorek nila o linalagay nila sa tama yung naunang statements nila Ombudsman Boying at Executive Secretary Lucas Bersamin. Ang sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, may natanggap siyang reliable information na mayroon ng warrant of arrest para kay Bato de la Rosa. Hindi niya sinabi kung kanino galing, basta't sabi niya reliable yung source niya. Kaya lang sabi ng DOJ, wala pa silang verification yan. Hindi pa nila nabe-verify. Ganon din naman yung DILG. Sabi ni Secretary of Interior and Local Governments John Vic Rimulya, wala pa raw. Nag-check na raw siya sa Transnational Center for Transnational Crimes. Wala pa naman daw na confirmation. Ganon din ang sinasabi ng Malacanang. Wala pa raw. Kaya lang, may sinabi kasi si Ombudsman Boying. Sabi ni Ombudsman Boying nung in-announce niya yan, sa ngayon daw ang procedure na susundin ay dadaan na sa extradition itong kaso ni Bato de la Rosa. Kasi mayroon na daw bagong rules ang Korte Suprema na nilabas noong October 1. Yan din ang sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Iba na daw ngayon, hindi na daw ganun kabilis ang pag-aresto kay Bato, hindi na raw kaagad ito turn over sa ICC. So maraming nag-react, kasama na ako. Sabi ko, bakit na iba? Anong pagkakaiba ng kaso ni Bato kay Duterte? Bakit biglang extradition na ang gagamitin? Ano bang nangyari sa stance ng gobyerno? Sa tindig ng gobyerno? Parang biglang nabago. Ay nagpaliwanag tayo, kasama ng iba pang mga lawyers, lahat halos ng mga lawyers ay nagsasabi, hindi mag-a-apply ang extradition dito. Kasi hindi naman state ang involved, international court. Wala naman tayong extradition treaty sa ICC. Ang extradition ay ginagamit lang state to state. Halimbawa, yung US, mayroon tayong extradition treaty sa United States of America. So, rini-request nilang i-extradite si Kibuloy. So, sa punto na yan, gagamitin natin yung linabas na rules ng Korte Suprema. Yung rules on extradition proceedings. Pero ito, crimes against humanity at ang nagpo-prosecute ngayon kay Duterte at kay Bato ay ang ICC, International Court. Nakalagay yan sa ating Republic Act 9851, yung ating International Humanitarian Law Act, nakalagay doon sa Section 17. Pwedeng ang pagpilian ay surrender or extradition. Sa kaso ni Duterte, ang pinili ay surrender. So hindi mag-a-apply ang extradition kung ang pipiliin ng gobyerno ay surrender. Itong sila Boying Rimulya at saka si Bersamin, pinangunahan na kaagad, parang andali nilang magsabing, hindi namin gagamitin na yung ginamit kay Duterte, extradition na. Bakit? Dahil daw mayroon ng rules ang Supreme Court. Pero yung rules ng Supreme Court, ang title niya, Rules on Extradition Proceedings. So kung hindi naman gagamitin ng extradition, hindi. O ngayon, maganda yung presscon ngayon ng DOJ. Maganda. Kasi, ito, ipakita ko sa inyo mga kabunyog, mga kababayan. Ito yung presscon ng DOJ. Ayan. Sabi sa presscon ng DOJ, update. Ayan Ayan yung presscon ng DOJ. ABS-CBN News, update.
DOJ's Chief State Counsel Dennis Chan says the Philippine government is considering two options if and when the ICC releases an arrest warrant versus Senator Ronald De La Rosa. Extradition and surrender or surrender. Chan, however, admits surrender is the faster option. Yan via Adrian Ayalin, ABS-CBN News. Mas maganda itong statement ng DOJ. Ang sinabi ng DOJ, wala pa sa ngayon na natatanggap silang arrest warrant galing sa ICC. Pero once or when the ICC releases an arrest warrant versus Senator Ronald De La Rosa, the Philippine government is considering two options. And what are these two options being considered? Extradition or surrender. So, hindi sinabi ng DOJ na ang gagawin ay extradition. Bukas pa rin ang DOJ kung anong gagamitin, kung extradition or surrender. Pero inamin din naman ni State Counsel Dennis Chan, Chief State Counsel Dennis Chan, na mas mabilis ang surrender, katulad nung ginawa kay Duterte. Di ba? Mas maganda itong statement na ito ng DOJ kaysa dun sa naunang statement ni Executive Secretary Lucas Bersamin at sa kanang Ombudsman Buying Rimulya. Si Ombudsman Buying Rimulya kasi sa Executive Secretary Lucas Bersamin, sinarado na kaagad. Ang sabi nila, iba na ngayon ang gagamiting procedure, extradition na. So at least ngayon, ang DOJ nilinaw. Wala pa silang saradong option na gagamitin. Open pa sila sa dalawang options. Surrender or extradition. Kapag extradition ang ginamit, that's the time na mag-a-apply yung rules on extradition proceedings na ginawa ng Supreme Court. Kaya yung sinasabing rules ng Supreme Court on extradition proceedings, effective yan November 10. Yes, kung ang gagamitin na option ng gobyerno ay extradition. Pero kung ang gagamitin na option ay surrender, yung pareho ng ginamit kay Duterte, hindi kailangang isurrender sa korte. Tuloy pa rin, dala na kaagad sa ICC through the Interpol. Yan yun. Kaya mas maganda itong presko na ito ng DOJ. Mas malinaw. Mas malinaw. Mas maganda. Yung statement nila, Ombudsman Buying at Executive Secretary Lucas Bersamin, masyadong yun. Parang lumambot bigla. At least dito sa DOJ, ganun pa rin. Dalawang options ang i-consider. Surrender or extradition. Yan yun. Pero mayroon ng paunang sabi. Sabi ni DOJ Chief State Counsel Dennis Chan, surrender is the faster option. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.